Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga nag-viral na mga videos na tulad nito dati. Yung ipaprank ng Magandang anak umaga po sa ang inyong kanyang lahat. magulang. My name is James. Yung nanay ko may kapansanan, hindi makapagsalita, nakikiramdam na yung ina, kung sasang-ayon pa ba siya. At yung nanay ko, hindi niyo po na itatanong, drug addict, drugista. Ayan o. Diyan na nag-react ang ina. Ikaw ba naman yung sabing drugista ka? Pero prank lang pala. Isipin po ninyo kung tayo yung hihingi ng tulong. Kung totoo talaga yung may mga baho ang ating pamilya, sasabihin ba natin yon sa iba? Kahit na tayo humihingi ng tulong, malamang sa hindi. Kung sabihin naman natin sapagkat gusto natin kaawaan tayo, baka i-sugarcoat natin, baka pagandahin natin. Hindi natin sasabihin, drugista, drug addict. Baka sabihin natin, nakagamit lang po. Hindi natin sasabihin, yung tatay ko, yung nanay ko, maraming naging babae, maraming naging lalaki, nakatipa sa gamit. Hindi mo sasabihin ganon. Maaring sabihin mo, humiwalay. Sa nanay mo, sa tatay mo, naging unfaithful, nagkaroon ng third party. Ganon lang. Hindi mo sasabihin ng diretsyo yung baho ng pamilya mo. Siyempre, kahihiya mo. Humihing ka pa ng tulong niyan, Papaano kung hindi pa? Papaano kung sikat ka pa? Papaano kung may sinabi ka pa? Papaano kung tinitingnan ka pa, ginagalang ka pa? Mas lalong hindi. Mas lalong hindi mo sasabihin ang baho ng pamilya mo sapagkat nakakahiya, di ba? Kaya nga may mga artista, all the while akala mo, binata, dalaga, sa mahabang panahon, yun ang akala mo. Later on, you'll discover, may anak na pala. Dati pa, malaki na. Bakit hindi sinasabi, inililihim, di ba? Para sa karir nila, para sa image nila. Meron naman, sigurado ka dalaga. Sigurado ka dalagang artista. Kabud na lang mawawala sa limelight. Di mo alam kung paano na, kung nasaan na. Pagkalipas ng 1-2 taon, biglang lilitaw, parang walang nangyari. Hanggang sa madidiscover mo, later on pa. Kaya pala nawala, nabuntis na pala at nagkaanak na pala. Yung anak medyo malaki na, di ba? Ganyan tayo Why do we do this? Why do we sanitize our lives of unpleasant details and embarrassing events? Why? Simple lang, for self-image. Gusto nating panatilihing maganda ang imahe natin. Kaya itinatago natin ang baho natin. Maging ang pamilya natin, minsan ikinakahiya natin. At hindi ganon si Jesus. Yan ang makikita po natin sa ating gospel reading. Sa konteksto ng binasa nating ebanghelyo, sikat na si Jesus sa pagkakataong ito. People look up to Him. Marami nang humahanga sa Kanya. Saan man siya magpunta, sinusundan siya. Yung paghanga sa Kanya, higit pa sa paghangang binibigay sa mga eskrib at pariseyo. Pero pansinin po ninyo kung papaano ina-accept ni Kristo yung pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Anak ng karpintero. In fact, sa Ebanghelyo, according to St. Mark, sasabihin talaga ng diretsyo, si Kristo ang karpintero. At wala sa Kanya ito. Ikinagagalak niya ito. Hindi niya ikinahihiya ito. Kahit pa, ito'y ginagamit in a pejorative manner laban sa Kanya.
Kahit pa ito'y ginagamit sa paraang pamimintas o panlalait, yan ang anak ng karpintero, di ba? Sa kanya. Di man sumagot ng tahasan dito si Kristo. Palagay ko sa isip at sa puso niya, parang sinasabi niya, "Oo, anak ako ng karpintero. At yan ay ikinararangal ko. Ikinararangal ko ang pamilya ko." Ganun sana. Sapagkat our family is a blessing. Ano man ang kapintasan ng pamilya natin, maging ng isa o dalawang miyembro ng pamilya natin, isipin po ninyo si Jesus. Abay, tip of the iceberg lang ito. Kung malalaman natin ang talangangkanan ng ating Panginoong Jesucristo, may choice naman siya na pumili ng mga banal at respetado talaga. Yung alam niyang hindi magkakalat. May choice siya. Pero yung kanyang talaangkanan ay kombinasyon ng mga may kalakasan, kahinaan, ng mga banal at makasalanan, at hindi niya ikinahihiya. Yan. Kaya nga sa talaangkanan ng ating Panginoon, kapag binabasa natin tuwing Kapaskuhan, nandiyan yan. Hindi niya ikinahihiya yan. Our family is a blessing. Sino bang nagbigay ng pamilya sa atin? Sino bang pumili ng pamilya natin? Ikaw ba? Ikaw ba ang pumili ng anak mo? Ikaw ba ang pumili ng mga magulang mo, ng kapatid mo? Kahit yung asawa mo, hindi mo pinili yan. Di ka ba nagtataka kung bakit sa kanya tumibok ang puso mo, hindi sa iba? Sinong may kagagawan? Si Cupido. Hindi totoo si Cupido. Ang totoo ay mayroong Diyos na nagpagtagpo sa inyo ng asawa mo. Ang Diyos ang pumili ng pamilya natin. At dahil mabuti ang Diyos, our family is a blessing. Kahit pa may mga pangit na nangyari, in as much as ang original namang plano ng Diyos for our family ay mabuti. Hindi kayo pinagtagpong mag-asawa para mapasama ang kalagayan ninyo. Hindi binigay yung anak mo yan para magbigay ng sakit ng ulo sa'yo. Hindi binigay sa yung kapatid mo yan para durugin ang puso mo. Hindi binigay sa iyo ang mga magulang mo yan para pabayaan. Hindi ganyan ang original plano ng Diyos. Nagkasala lang ang tao, hindi lang nakikooperate ang tao, pero ang unang-unang plano ng Diyos ay mabuti. Hindi lang naging mabuti hanggang sa huli. Pero at least, meron ka pa rin mga ipagpapasalamat. Sapagkat kahit na hindi naging mabuti ang lahat sa iyong pamilya hanggang sa huli, may mga natupad pa rin mabuti. Yun lang, nabigyan ka ng buhay mabuti. Yan lang, may mga naaalala ka kahit papaano na kahit maikli o konting moments mo with your family, yan ay mabuti. Bago pa nagkaroon ng kasiraan sa inyong family. At least meron kang kahit isa man lang na magandang memory. Yun lang, nagkaroon ka ng pangalan, ng apelido, may pagkakakilalan ka kahit pa paano. Oh, hindi ba blessing ito? Besides, sabihin mo man na may mga pangit na nangyari, kung dahil naman dyan, ikaw ay mas naging mature, ikaw ay mas nagsikap, ikaw ay mas naging matatag, ikaw ay mas naging maputi sa iba't ibang mga larangan. Clearly, again, ang pamilya mo ay naging blessing din sa iyo sapagkat ito'y nagdulot ng mabuti. Katulad nung nangyari kay Jose in the Old Testament na pinagmulupitan ng kanyang mga kapatid. Sinong mag-aakala na yun pala ang magiging daan upang maging maganda later on ang kanyang kalagayan na magiging dahilan pa upang maisalba niya ang kanyang bayan kasama ang mga kapatid niyang naging masama sa kanya. Kaya nga ang sabi niya sa Genesis 50:20, what you meant for evil, God meant for good. Yung masamang ginawa niyo, pinahintulutan ng Panginoon upang mangyari ang maraming mabubuting bagay sa ating buhay ngayon. Kung mayroon kang karanasang ganyan, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat in-apply niya sa iyo yung prinsipyo ng Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kahit yung mga painful memories mo sa iyong pamilya, nagdulot ng maganda sa buhay mo, pagpasalamat mo, blessing pa rin ang pamilya mo. O isa pa, kahit naman yung mga pinagmalupitan ng magulang, makikita mo, kapag nangungumpisal, kahit nagalit na galit sa mga magulang, ikinukumpisal pa rin ang kanilang minsang kawalang paggalang. Bakit nila ikukumpisal yon? Kung sa tingin nila, ay hindi nila talaga dapat igalang pa ang mga magulang nilang iyon. Nangungumpisal sila sapagkat alam nilang mali pa rin sila na pagbalik-balik ka rin mo man ang mundo, ang magulang ay magulang mo pa rin kahit papaano. Dapat pa rin bigyan
kahit paano, kahit konting respeto. Pwede mong layuan if you're already in danger. Kapag napeperwisyo ka ng talaga, lalong-lalo na kapag threaten na ang buhay mo, ang karangalan mo, pwede layuan. Pero wag mong ituturing na sumpa na lang yung pamilyang yan. Sapagkat may bahagi sa buhay mo yung pamilyang yan. Kahit papaano, blessing pa rin yan. Now, kung ang pinag-uusapan natin ay hindi masyadong may dating sa'yo, kasi wala ka namang masyadong problema sa pamilya mo, well and good. Congratulations! At least, naging magaan kahit papaano ang lahat sa'yo. Father, you may argue, kala mo lang, okay naman kaming family, pero may problema pa rin sa negosyo, sa trabaho, may sakit pa rin yung mahal ko, may sakit ako. Mahirap din. May problema pa rin. Oo nga. Pero sinasabi ko sa iyo, kung nandyan na yung mga problema ngayon, baka hindi mo kayanin. Kung sa kabila ng mga problema mong yan ay nagtaksil pa rin sa iyo ang asawa mo, sakit pa rin ang ulo ang anak mo, problema mo pa rin yung kapatid mo, irresponsable yung mga magulang mo, may resident evil pa rin sa bahay ninyo, sa katauhan ng biyanan mo. Nakaw! Kaya pasalamat ka kung hindi mo problema ngayong pamilya. Kaya yung mga iba mong problema, yung mas nakakaya. So dito po natin makikita ang obligasyon natin na maging mabuti sa ating pamilya. Kasi bukod sa Diyos, sa pamilya naman tayo humuhugot ng lakas talaga. In fact, ang pagmamahal ng Diyos ay ina-expect nating una nating mararamdaman sa ating pamilya. Tama namang yung halimbawa, putol lang isang paa o wala talagang paa, nakakapunta pa rin saan man niya gustong magpunta. May nagagawa pa rin kahit papaano. Nakapagtatrabaho pa rin na parang isang buo o normal na tao. Pero kahit papaano, maawa ka pa rin eh. Kaya nga, kapag may pila, pinauna mo pa rin. Pinaprioritize pa rin natin. Tinutulungan pa rin natin. Pinagbibigyan pa rin natin. Kasi alam natin, kahit may nagagawa pa rin siya, kahit parang normal pa rin siya, mahirap pa rin ang buhay niya. Nagdo-double effort pa rin siya. Mas marami sana siyang magagawa kung kumpleto ang bahagi ng katawan niya. Same thing with people na may problema sa pamilya. Mas may magagawa sa siya na. Mas magiging masaya sana siya. Mas magiging magaan sana ang lahat sa kanya. Mas magiging panatag sana siya kung wala siyang problema sa kaniyang pamilya. Tama namang sa kabila ng mga pangit na pangyayari, katulad ng sinasabi kanina, basta tayo nagtitiwala sa Diyos, may mangyayari pa rin maganda sa huli. Pero, bakit pa kinakailangan may masamang mangyari, di ba? Kung pwede namang ang lahat ng mangyari ay mabuti. Kung pwede ka namang maging mabuting asawa, kung pwede ka namang maging mabuting magulang, kung pwede ka namang maging mabuting kapatid, anak. Again, pwedeng may maganda pa rin mangyari kahit may mga nangyari ng hindi mabuti. Pero, mas maraming mangyayaring mabuti at maganda kung ang pagsisimulan ay maganda na at mabuti na. Diba? Kaya, magpakabuti. Lalong-lalo na sa pamilya. Bakit pa natin pahihirapan ang Diyos at maging ang ating pamilya na mag-effort na i-convert ang mga pangit na mga epekto ng pangit na ginagawa natin para magdulot ng mabuti sa pamilya? Bakit pa natin pahihirapan silang mag-effort na ganon kung sa una pa lang ang ibibigay na natin sa kanila ay mga mabubuting bagay? Bakit pa tayo ang magbibigay ng problema sa ating pamilya? Mayroon mo namang mga ibang problemang darating. Huwag na lang manggaling sa atin. Kasi yung manggagaling sa atin, malampasan man ang pamilya natin, mag-iiwan naman ng pangit, masama at masakit na tatak sa puso ng mga mahal natin. Iba pa rin kapag ang hindi nating pinoproblema ay pamilya natin. Iba pa rin kapag kakampi natin ang pamilya natin. Iba pa rin kapag ang inspirasyon natin ay pamilya natin. Kahit anong problema, kakayanin. At kahit gipit sa buhay, kahit pahirap sa buhay,
kaagad-agad may blessing. Basta maganda ang samahan sa pamilya natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa misa natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po sana ako sa mga problema ko, lalong-lalo na yung problema ko concerning sa miyembro ng pamilya ko na pinoproblema ko kasi naglolo ko, may bisyo, hindi nag-aaral lang mabuti, pinababayaan ng negosyo, ang trabaho, nakikisama sa may asawa, sa barkada na masama ang impluensya. Panginoon, problema sa pera o sa kahit ano pa, kahit mahirap, madali lang, basta okay ang pamilya. Ang hirap kapag ang mismong problema ko ay ang tao na dapat ay kakampi ko, pero nagbibigay pa sa akin ng sakit ng ulo. Hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon, sa problema ito. Hallelujah. Liwanagan mo ang isipan niya, ipuin mo ang puso niya. Siya ay muling babalik sa atin. Makita nawa niya na magiging mas magaan ang lahat para sa amin kung magbabago siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay sa parte mo. Magpakabuting tao ka sa pamilya mo para mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mawala ka man sa mundong ito, alam mong ginawa mo ang lahat para maging maayos ang buhay ng mga mahal kung lalapit ka kay Jesus. At mas magiging maalala ng mga mahal natin sa ganitong paraan, mayroong magandang mangyayari siya. Kesa kapag naalala tayo, naiisip yung mga pangit na ginawa natin na hanggang ngayon ay pinagdududahan ng pamilya natin o pinagdudusahan ng pamilya natin. Sikapin nating maging mabuti, especially for our family. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Offertory. Offertory.
bayan umaasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that this our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar in commemoration of Saint Jean Vianney, so that as you brought him glory, you may through these sacred mysteries grant to us your pardon. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Jean Vianney, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by example of his holy life, teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for it is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. We We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head in silence. We pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give to you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Peace, peace. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Is it by the blood of Christ, bring us from our first life everlasting. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. sa buhay ko, patuloy
Let us pray. May, partaking at the heavenly table, Almighty God, confirm and increase strength from on high in all who celebrate the feast of Saint John Vianney, that we may preserve in integrity the gift of faith and walk in the path of salvation you trace for us. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa misa. Maraming salamat sa mga tulong na ibinibigay niyo at sa panalangin po ninyo. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Salamat po.